Guys, good afternoon dito. Good morning dyan. Ito, may isang magandang update tayo. Okay, nag-conduct ang Okta Research ng bagong survey about sa national elections sa mga senator kung boboto ba sila sa mga pro-China na kandidato or hindi. Okay. Out of 1,200 respondents, ang 73% ay nagsabi na hindi sila boboto sa mga kandidato na pro-China. Ang 23% ang undecided at ang almost 5%, for something percent, ay nagsabi na sila ay boboto. So, sa ganitong sitwasyon guys, kitang-kita na pag pro-China ang kandidato, malamang laglag. Okay? So in short, sino ba mga pro-China? Ang mga kandidato ni Tandang Fentanyl, ng mga PDP at yung ibang independent na basta maka Duterte. Now guys, I want to take this opportunity lalo na sabihin sa mga ka-BBM natin na ikampanya natin, ipagkalat natin kung sino ang mga kandidato na pro-China. No? Let's grab and take this opportunity to nasabihin sa mga tao na itong kandidatong ito ay pro-China. Bilang ako, guys, ang tututukan ko talaga, ito, hayagang sinasabi ko, talagang tututukan ko yung nasa survey ng mga pro-China hanggang sa top 16, no? Although malayo na yung top 16 pero maganda yan. Which means, hindi natin kailangan pag-aksaya ng panahon. Itong si Jimmy Bondok, itong si Raul Lambino, si Ipe, mga wala yan. No? So, magandang, ang titirahin ko talaga na ipagka na pro-China talaga na sigurado ako, si Bato, si Bongo, Amy Marcos, mga pro-China ang mga yan. So, guys, wag na natin problemahin sila Jimmy Bundok. Hindi papasok yung mga yan. So, para wala ng Duterte makapasok at mga pro-China, ipagkalat lalo natin. So, tutukan natin. Wag tayong titigil na magsabi sa mamamayan na itong si Bato, itong si Bongo, Amy Marcos ay mga pro-China. Okay? So, yun lang po. At magandang hapon uli rito. Magandang gabi dyan. Gabi pa dyan, no? Madaling araw sa Pilipinas. So, mabuhay tayong lahat. So, tulad na madalas kong sabihin, kayong mga bobo na didilis at may sayad, manatiling may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!